Papalapit na ng papalapit ang palugit sa mga traditional jeep para magpa-consolidate bilang bahagi ng PUV modernization program. Pero hanggang ngayon, nagmamatigas pa rin ang parehong panig. Ang LTFRB hindi raw i-extend ang deadline habang ang mga driver naman hindi rin daw isusuko ang kanilang prangkisa. May balitang A to Z, si Kim Salinas. Muling nagbabala ang Land Transportation and Franchising Regulatory Board sa mga tsoper ng jeepney na kung hindi pa rin isasali ang kanilang prangkisa sa transport cooperative ay maituturing na silang kolorum simula January 1, 2024. Pero yung deadline will stay at December 31, 2023. Beyond that po, wala na pong prangkisang may issue sa LTFRB other than those that are consolidated. Bagay na inaalmahan pa rin ng maraming jeepney drivers tulad ng Asosasyon ng Rutang San Juan, Cubao. So hindi kami basta papayag na basta pagdating ng January 1 is titigil na kami at hindi kami papabayain. Paglalaban pa rin namin yung karapatan namin. Kung aalisan ng prangkisa at magiging konsolidado at magiging isa lang ang prangkisa, mawawala na yung pag-aari ng bawat membro namin dito sa asosasyon namin. Patuloy na iginigiit ng grupo na tila kasi isang patibong ang consolidation sa kanilang mga tsoper at operator. Kung igagrab namin yun, sabi nga ng sekretary namin, bawat isa sa amin mawawalan na ng hanap buhay. Yung single operator mawawalan din ng hanap buhay. Paano pa mangyayari yung mas marami sa amin na operator? Paglilinaw ng LTFRB, ginagawa na nila ang lahat upang mapagaan at mapaiksi ang rekisito sa modernization program. Payag na po kami na meron pong petition lang, and that is the Office of the Transport Cooperative. Dati po, 15 ang kailangan na miyembro o 15 sasakyan ang kailangan po para bumuo ng isang kooperatiba. Ngayon po, binaba na po yung number na yan. Possibly about 10. Pwera nga lamang sa extension ng deadline. Pag nag-file po tayo ng application for consolidation on or before December 31, patuloy pa rin po yung pagtakbo po nila, basta po roadworthy sila. Pagka hindi po sila na-extend yung kanilang authority, hindi na sila pwedeng mag-operate kasi wala silang PA na or any CPC na gagamitin for operation until and unless ma-extend sila or may possible issuances ulit ang DOTR sa LTFRB. But the December 31 validity will end their provisional authority. Kung ganito ang posisyon ng pamahalaan ayon sa ilang tsoper, malaking problema ho yan. Magkakagulo po yan, sa totoo lang. Napakarami pong hindi nag-consolidate, hindi nag-comply. Anong gagawin nila sa amin? Tetenga na kami. Wala naman ho silang nakahandang modern jeep na ipapalit agad. una nang nagbabala ang transport group na Manibela na muling magkakasa ng tigil pasada kontra sa nalalapit na deadline. Sa ngayon, ayon sa LTFRB, nasa mahigit 65% na ng mga prangkisa ng jeep ang nagpa-consolidate para sa modernization program. Pero para maabot ang nalalabing mahigit 30% na nagmamatigas pa rin, magbubukas ang ahensya ng Juan Stop Chopper Shop para himukin pa ang mga ito. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.